Makabansa 2, Quarter 3, Week 8, Day 3. Hello, welcome to my YouTube channel. This is Chell. Please share, like, and subscribe. Thank you. Makabansa 2, Quarter 3, Week 8, Day 3. Paggawa ng origami art bilang pagpapakita ng pagkamalikhain at pagpapahalaga sa pamumuhay at serbisyo sa komunidad. Kasanayang pampagkatuto na pahahalagahan ang paraan ng pamumuhay at mga serbisyo sa kinabibilangang komunidad. Magandang umaga sa inyo mga bata! Kumusta kayo? Handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Mahusay! Magpagawa ng eroplanong papel sa mga mag-aaral. Subukan itong paliparin sa loob ng silid-aralan. Ipakita sa mga mag-aaral kung paano gawin ang eroplanong papel. Itanong sa mga mag-aaral kung paano nila ginawa ang eroplanong papel. Palabasin ang konsepto ng sining ng paper folding. Ang layunin ng ating aralin ay nakagagawa ng isang likhang sining na nagpapakita ng pagpapahalaga sa serbisyo sa komunidad at naibabahagi ang ginawang sining sa napiling tao na nagbibigay serbisyo sa komunidad. Mga bata, alam niyo ba ang ibig sabihin ng salitang origami? Ito ay galing sa dalawang salita na ori na nangangahulugang tiklop at kami na nangangahulugang papel o sining ng pagtidiklop ng papel. Crease line, ito ay isang linya o mark na nabubuo sa papel kapag ito ay tiniklop. Sa pagkakataong ito, ipanood ang video sa mga bata kung paano ang paggawa ng origami. Gamitin ang link sa baba upang ma-access ang video. Pag-aralan kung paano ang paggawa ng origami art. Maaaring ipakita kung paano ito ginagawa sa harap ng mga mag-aaral kung hindi available ang video sa internet. Ang origami ay isang tradisyonal na sining ng pagtitiklop ng papel na nagmula sa Japan. Ang salitang origami ay nagmula sa dalawang salitang Hapon, ori na nangangahulugang tiklop at kami na nangangahulugang papel. Sa pamamagitan ng simpleng pagtitiklop ng papel, maaaring makabuo ng iba't ibang mga anyo at disenyo mula sa simpleng hugis tulad ng eroplano at bangka hanggang sa mga komplikadong mga figura tulad ng hayop, bulaklak at iba pang mga bagay. Ang sining na origami ay gagamitin natin upang ipakita ang inyong pagkamalikhain at maipakita ang inyong paraan ng pagpapahalaga sa mga pamumuhay at serbisyo sa ating komunidad. Mga bata, handa na ba kayong gumawa ng inyong sining? Magaling! Mahusay mga bata! Mga materyales, origami paper o kahit anong square paper, panulat para sa mensahe. Mga hakbang, una, paghahanda ng papel, kumuha ng square. Kung walang origami paper, ay maaari kang gumamit ng kahit anong square na papel. Ikalawa, pagtiklop ng papel. Tiklopin ang papel sa kalahati mula taas pababa upang makabuo ng isang rectangle. Buksan muli ang papel at tiklopin ito mula kaliwa pa kanan upang makabuo ng isa pang rectangle. Buksan muli ang papel. Dapat ay may dalawang crease lines ka na nang bumubuo ng isang cross sa gitna ng papel.
Ikatlong hakbang, pagtitiklop ng mga sulok. Tiklupin ang itaas ng sulok pababa patungo sa gitnang crease line. Gawin din ito sa kabilang itaas na sulok. Ikaapat, pagtiklop ng mga gilid. Tiklupin ang kaliwang gilid patungo sa gitna at gawin din ito sa kanang gilid. Dapat ay may hugis na parang bahay ka na ngayon. Ikalimang hakbang, pagtiklop ng mga sulok pababa. Tiklupin ang dalawang itaas na sulok pababa patungo sa gitna ng papel. Gawin din ito sa dalawang ibabang sulok. Ika-anim, pagbuo ng puso. Tiklupin ang itaas na bahagi pababa upang makabuo ng hugis puso. Ayusin ang pagtiklop upang maging maayos ito. Ikapitong hakbang, paglalagay ng mensahe. Gamit ang panulat, isulat ang iyong mensahe ng pasasalamat sa gitna ng origami heart. Maaari mong isulat ang salamat sa iyong serbisyo o anumang mensahe na nais mong iparating. Narito ang rubric sa paggawa ng origami art. Mga pamantayan, pagiging malikhain, kalinisan at kaayusan, at pagkakaugnay sa paksa. Ngayon mga bata, dito nagtatapos ang ating aralin. Nawa po ay mayroon kayong natutunan sa araw na ito. Salamat! Bye!